Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta po kayo? Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, all the way from Sultan Kudarat Province, South Central Mindanao. Kung kayo ay bago sa ating munting tinig channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated every time na mag-upload tayo ng mga bagong video at magla-live stream. Sige ha! Umpisahan na natin mga kamunting tinig. And of course, mga Duterte diehard supporters dyan, kalma lang kayo. Sa mga gusto po mag-comment kayo after mapanood po ninyo itong ating video. Share your knowledge. Pero ang mga Duterte diehard supporters, walang knowledge yan. Kasi mga bobo lalong-lalo na yung mga anti-government and anti-Marcos. Ayan, yung mga DDS. Nako, sige, umpisa na natin dahil po sa lumabas po syempre ang isang idea na kung saan itong si former Senator Franklin Drilon na taga Iloilo, winarningan ang kanyang mga dating kasamahan sa Senado. So ano ang ibig sabihin, ano ang laman ng warning ni Drilon sa kanyang mga nakasalamuha at nakatrabaho bilang senador ng Republika? Kasi alam naman natin na may mga balak talaga na i-dismiss ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte sa pamamagitan po ng resolusyon. Sapagkat ayon sa kanya, itong resolusyon na ito is unconstitutional. Ilang beses na natin ito napaliwanag na wala pong kapangyarihan ang Senado na i-dismiss ang impeachment complaint once na matransmit na. Ang gagawin nila, mag-convene sila bilang impeachment court, mag-judge, mag-hearing, at pakinggan, tingnan, busisiin ang ebidensyang ipipresenta ng magkabilang panig. Ang prosecution at ang defense. Okay? So, sabi po ni former Senator Franklin Drilon, ang payag niya na ito ay ginawa niya noong June 7, winarningan niya ang kanyang mga nakatrabaho, yung kanyang former colleague, no? Sapagkat kung saan against approving a resolution that would dismiss the impeachment case against Vice President Sara Duterte. Sabi dito ni Drilon, my message to my former colleague who seek to hide the truth. So, ibig sabihin, may alam si Franklin Drilon sa kanyang kapwa senador noon at kanyang colleague, kapwa niya nakatrabaho sa Senado, na parang may mga gustong itago ang katotohanan. Kapag katotohanan ang itago mo, ay abay, lalong aalingasaw yan. At syempre, katulad niyan, ang dami na pong mga academic institution ang nagpahayag ng pag-obliga sa Senado na wag iharangan ang impeachment. Wag isuppress para mag-prevail po ang katotohanan. So sabi po dito ni former Senator Franklin Drilon, na kung saan may mga dati siyang kasamahan sa trabaho na kung saan ay gusto pong itago ang katotohanan. Okay? Yung resolution na kumalat, na kung saan ay sinabing draft at inamin ni Bato de la Rosa, yung de facto dismissal ay maliwanag na unconstitutional. Tayo nga ng mga ordinaryo, palagi nating sinasabi yan, na hindi po konstitusyonal yung ganyang klaseng gawain. Mantakin mo, parang yung utak ni Bato de la Rosa, parang utak din ni Tolentino, no? So kasi, ganito po yon. Ang kanya daw na mga kasamahan, sabi ni Drilon, wag kayo maglaro ng apoy. Wag kayo maglaro ng apoy, mga senador. Dating kasamahan ni Franklin Drilon, sabi niya sa kanyang warning, wag kayong maglaro ng apoy dahil baka kayo ay masunog. Kasi nga, yung ipinakalat na draft, kahit hindi kay Bato, kasi sabi nga ni Amy, may joint effort. Sabi nga ni Amy, talo na daw yung impeachment. Dapat ihinto na daw yan, sabi ni Amy. Sabi naman ng iba, hindi po tatawid sa 20th Congress. So, pwedeng i-refile. Okay. So, nahalata ngayon ni Franklin Drilon na may mga kasamahan siya dati sa Senado
na gustong itago ang katotohanan. Pero yung balak po na yan na i-dismiss ang impeachment complaint sa pamamagitan ng pagboto, aba, yan po'y maliwanag na isang unconstitutional or labag po sa batas. At ang ganyang klaseng laro daw po yan sa apoy na maging dahilan, sabi ni Drilon, na baka masunog sila. So si Drilon ay talagang in-emphasize itong draft resolution na kung saan ay filed by Bato de la Rosa o maaaring ipa-file ni Bato de la Rosa sa June 11. So alam naman natin na si Bato de la Rosa ay matinding taga-suporta ni Rodrigo Duterte, no? Na kung saan ay talagang parang naghahangad na ma-dismiss ang impeachment complaint sa pamamagitan po ng de facto. Okay? So, anong reason? Lack of time. Yan ang gusto ni Bato de la Rosa na ipamukha. Kailangan na lang daw po de facto dismiss ang impeachment complaint dahil kulang daw po sa time. Kasi before Congress adjourned, sine die, kasi sa 13 di ang adjournment ng sine die, okay? The resolution argues that the trial cannot carry on or carry over to the 20th Congress which convenes on July 2025. Kaya nga si Tolentino gumawa ng kanyang 19th day proposal. Instead daw na 7 na article of impeachment, dapat daw po 2 na lang para madali. Para simulan June 11, tapusin June 30. Para makaboto ang 19 Congress Senator. Kasi pagdating po ng July ay hindi na po pwede sapagkat kailangan daw pong i-refile. Kasi hindi na pwedeng itawid sa 20th Congress. Kasi again siya sa idea na discontinued. Okay, at the same time, again siya sa idea na ang Senado is continuing body. Okay. Critics, however, contend that dismissing the impeachment by mere resolution is an illegal attempt to shirk, okay, the Senate constitutional duty. Baliwalain yung kanilang constitutional duty kasi yung impeachment is tinatawag po yan na constitutional mandate. So the point out there, okay, the point out that once the article of impeachment, mga kamunting tinig, are transmitted, the Senate obligated to convene as an impeachment court. So hindi pwede nahabulin nyo porkit magsinideye, kailangan hindi tatawid sa 20th Congress kasi tapos na ang 19th Congress. That is unconstitutional. At yung ganyang klaseng yung draft resolution na yan, that is an illegal attempt to shirk the constitutional duties of the senator. Constitutional duty. Naintindihan po ninyo? Sige. The Senate is obligated to convene as an impeachment court once the article of impeachment transmitted to the Senate. So hindi po issue dito sapat. Dapat ang usapin ng magboto pa sila. Sabi nga ni Chis Escudero, plenary daw po ang magdesisyon. Alangan, siyempre June 11, mag-uusap sila sa plenary, di ba? So Senate President Chis Escudero has proposed that the trial formally open on June 11 instead June 2. Di ba nag-delayed? Kaya umani po ng sangkatutak na mga dissenting opinion. Na ang ginawa ni Chis Escudero is just simply a delaying tactics. Delaying tactics. The last session day of the 19th Congress, a move some groups view as a delay tactics to gain support from the Duterte bloc in the Senate presidency. Hindi lang tayo ang nagsabi niyan. Marami ang mga nagsasabi na ang ginawa ni Chis Escudero is a strategic move. Strategic move, okay, to gain the support of the Duterte bloc so that he will remain as Senate President.
Pwede namang ituloy sana yung June 2. Bakit June 11 talaga? Kinabukasan, June 12, holiday. June 13, sine die. Adjournment. So, the Senate, Vice President Duterte is facing impeachment for the alleged misuse of confidential funds and her public threats to kill the President, Ferdinand Bongbong Marcos, First Lady, and the Speaker, Martin Romualdez. So mga kamunting tinig, sabi po ni Drilon, ang kanyang mensahe sa kanyang mga former colleague, mga kasama niya sa Senado, na kung saan gusto po naghahangad na itago ang katotohanan sa pamamagitan po ng de facto dismissal. Kaya nga nangamba po ang taong bayan, San Veda, St. Benil, Lasal, Ateneo, University of the Philippines, Litran. Yun ang mga mabibigat na mga pangalan sa commission, higher institution, na inoobliga, pinapaalala ang constitutional duty ng mga senador. Kayo dyan daw na mga senador, sabi ni Drilon, huwag kayo maglaro ng apoy kasi baka po kayo ay masunog sa sariling apoy na pinaglalaruan ninyo. Ang warning na yan ay ginawa po yan ni Drilon June 7, 2025. Kaya yung de facto dismissal na maaaring using the probability and assumption gawing sa pamamagitan ng butuhan sa June 11 ay unconstitutional. That's an illegal. Yan po ay shrinking the constitutional duty of the Philippine Republic Senator. Kung ano man ang kahinatnan nito, at least wag tayong matulog. Abangan natin sa June 11 kung ano po ang mga nangyayari. Kung mayroon bang butuhan, mayroon bang totoo na resolusyon, na pigilan, patayin ang impeachment complaint. So ito pong muli, ang inyong lingkod, nagsasabing tayo po ay mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Abangan po natin ang mga development sa impeachment case laban kay Sara Duterte. Kaya kayo na mga senador, don't play fire. Baka masunog kayo. Sabi po ni former Senator Franklin Drilon. Ano po ang masasabi nyo? Comment down below. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Bye-bye.